Ganito pala sa Thailand, ang daming tite. At laging naglalakad, lakad dito, lakad doon, kaya ang sakit ng paa ko, abot hanggang buto. Oh no! Nandito pala kami sa Thailand para i-meet ang naka-million sales sa pagti-TikTok affiliate at iba pang creators at gala na din sa bar and world largest weekend market sa Chuchak Market. Pasensya na din, masyadong matagal ko na-upload ang day 3 to 5. Kaya naman, kinumbine ko na para magala ko din kayo. Lady boy. Girl, lady boy. Sa day 4 nga pala, na-meet namin si Fit with Chart. Isa siyang health restoration business owner and nagkakandak ng scientific research with meticulous care. Kahit senior na siya, pero workaholic pa rin. Apart from his business, he's also a content creator and affiliate with products from us, TP Gold. He lives in Thailand, pero dahil ang parents niya maraming Chinese client, naging fluent na din siya sa language. Kaya kami na hindi pa fluent, Google Voice Translate at Bali Language ang labanan. After the meetup, we went to Misu, a ice cream and tea shop. This is originated in China since 1997. Masarap para ang flavor combination and sakto lang ang timpla. Kaso, di ako mahilig sa ganitong pangpalamig. Kaya, nag-bar kami. Eto mas bet ko. Sa sobrang bet ko, nung natipsy na, naka-found na ng Thai friends, nakasayawan ko pa. In fairness, famous tong isa, TikToker na, ang galing pa sumayaw, talagang sila ang bida sa bar. Actually, konti pa lang yung nainom ko pero nakakalula yung ilaw kaya kahit sino na yung nilalapitan ko. And in other day, nag-prepare naman kami to meet PK. Pero ang cutie ng ibon nila dito, nanghihingi at ang mental ng vapor rub nila. Dahil wala pa sila PK, we went to Gentlewoman shop and bought a shoes and sock. I want to buy talaga yung bags nila kaso besides sa di ako mahilig sa tote bag, mahal din. And finally, we met them. Sila pala ay mag-asawa na Fuse Content. Nakakatuwa lang itong si Sir. Naka-ready na talaga ang gift for them. Nakikinig lang ako kasi pure Thai ang lalaki and fluent in Chinese ang babae. Bali, Chinese, Thai, Filipino sa iisang venue. After sa meet-up, nagala-gala muna kami sa mall at kumain doon. Kaso nakatay ang menu nila, even pangalan ng gamot, iba din ang tawag kaya you need to show ang photo para ma-describe mo ano yung hinahanap mo. Usually din, Thai language ang gamit nila kahit yung mga guards, kaya kailangan mo ng translator every time para magkaintindihan. Nung nandito na talaga kami, gustong-gusto kong bumili ng Dior, Chanel, or kahit Gentlewoman bags nila kasi it's their Thai local brand in terms of fashion. Kaso hindi man afford, uy. Buti na lang pumunta kami sa Chuchak Market. At least dito mura at para siyang Divisoria sa Pinas. Alam nyo ba na sobrang daming taong bumibisita dito lalo na pag weekends? Kaya nga tinaguran itong world's largest weekend market and largest market in Thailand and Asia. Paano ba naman? Meron itong over 15 stalls with spread across 35 acres and 26 sections. May food, art, antiques, fashion, kahit sabon, cardboard, abubot. Sa sobrang na-amaze ako sa daming fashions at murang items, napabili kami. Pero konti nga lang kasi wala kaming budget. Sa sobrang laki ng area, tapos naka-heels pa ako. Kaya nung nakauwi talaga kami, namumula pa ako. Oh no! Pero okay lang, sa Emerald Hotel naman kami nag-dinner. Buffet ang goal natin today, kaya make sure na matry natin lahat ng dish. May dessert, rice, ice cream, grilled food, sabaw, shrimp, and other seafoods menu. Kaya sobrang sulit ng bundle nila for the menu and choice available. Ang saya diba? Nasa 2K lang, lahat ng to unlimited na ang serving. Tapos maya-maya kinuha ng waiter ang tissue or lalagyanan na hindi nagamit sa table nyo. Ganyan sila ka-dedicated sa work and observe cleanliness. If you want me to share the full menu available dito, I'll make a separate video. Pero sa aming next day, na-meet na namin si Happy Mommy. Magkapatid nga pala sila. Both live seller sa TikTok. Grabe yung earnings nila, umabot ng 1 million every month. Tapos palit-palitan lang sila mag-live. Kahit 5 viewers lang yan, go pa rin ng go. And look what they earn. Deserve it talaga. They gave Thai dessert pala. Yung lasa niya parang mamon sa paninderya in different level of sweetness.
Napadami nga pala yung order namin kasi akala namin sweets lang, umabot na ng meal sa sobrang dami ng chika. Ang peaceful at ang ganda ng views dito. Besides sa restaurant na siya, may night band din sa labas every Saturday. And pwede kayong mag-celebrate ng special occasion dito dahil malawak yung venue and sarap ng food offers. Gusto pa nga sana namin gumala sa floating market kaso 12 AM ang flight namin. Kaya pag uwi namin, prepare kaagad para balik Pinas. Pagbalik namin sa Pinas, mas less hassle na ang immigration at mas mabilis ang process. Habang pauwi kami, sobrang kabado na kasi lakas ng turbulence at ang bilis ng flight. Pero ang sarap sa feelings na makapag-travel ka sa ibang lugar, especially it is an international country. And yes, sobrang appreciate ko kahit ilang days lang kami dito. Parang dati pangarap ko lang pero ngayon andito na, pauwi na kami. Hoping ako na sana tayong lahat makaramdam ng gaan sa buhay. Yung tipong di ka na magwa-worry financially. Yung tipong compensated enough ka sa lahat ng ginagawa mo. Soon, ma-achieve din natin yan. Pero ngayon, tis muna tayo. May plano si Lord, lalong-lalo na sa mga masisipag, madiskarte at matyatsyaga. Tama ba, Korea?